Tahimik ang gabi sa loob ng pinakamahal at pinakamodernong ospital sa bansa. Sa VIP room kung saan puro salamin at mga makinang kumikislap. Nakaiga ang bilyonaryong si Don Ricardo Vergara. Siya ang kilalang may-ari ng halos lahat ng malalaking negosyo, mga hotel, mall at real estate. Ang pangalan niya ay simbolo ng tagumpay. Ngunit ngayong gabi, ang tinaguriang hari ng negosyo ay nakaratay. Halos hindi na humihinga. 3 doktor ang nakapaligid sa kanya. Hawak ang kani-kanilang chart at nalata sa mukha ang pagod at pagkatalo. Wala na tayong magagawa, Dok. Tumigil na sa pagtugon ng katawan ni Doc Ricardo. Kahit anong gamot, hindi na tinatablan. Subukan natin ulit ang treatment mula sa Singapore. May posibilidad pa rin mag-react ang cells. Ginawa na natin yun kagabi, Dok. Hindi na rin tumugon. Wala nang oras. Sa tabi ng kama, nakaupo ang anak niyang si Clara Vergara. Isang dalagang kasing ganda ng ina, ngunit puno ng takot at pag-aalala. Nakahawak siya sa kamay ng ama, habang unti-unting bumabagal ang tunog ng heart monitor. Papa, huwag mong iwan si Clara. Hindi ko kaya. Naluluwang sabi ni Clara. Anak, huwag kang matakot. Lahat ng bagay may hangganan. Ang dating boses na malakas at matikas, ngayoy halos pabulong na lamang. Sa gilid ng kwarto nakatayo ang mga kasambahay, mga bodyguard at ilang kasosyong negosyante na dumating para magbigay suporta. Ngunit ang totoo, halata sa mukha nila ang takot. Kapag tuluyan na siyang nawala, babagsak ang kumpanya. Mahinang bulong ng isa sa business partner niya. Paano yan? Wala pang pumapalit sa kanya. Si Clara, hindi marunong sa negosyo. Sagot naman ng kanilang kasama. Sa labas, nakapila ang mga reporter. Lahat gustong makakuha ng scoop. Ngunit sa loob ng kwarto, ang lahat ay tila huminto. Ang tunog ng monitor ay parang mga huling tibok ng pag-asa. Ma'am Clara, ginagawa na po namin ang lahat. Pero kung may gusto kayong ipagawa kahit sino o anong espesyalista, tatawagin namin. Lahat na po. Lahat kahit saan. Kahit magkano. Tawagin ninyo. Ayokong mawala si Papa. Umiiyak na sabi ni Clara. Ngunit walang sumagot. Ang mga doktor ay nagkatinginan lamang at isa-isang napayuko. Sa labas ng bintana, tila nakikiramay ang langit. Bumuhos ang napakalakas na ulan. At bawat patak ay tila luha ng mga taong walang magawa. Clara, tandaan mo, hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Maging mabuti ka, anak. Huwag mong tularan ng mga pagkakamali ko. Papa, huwag kang magsalita ng ganyan. Tinakpan ng dalaga ang bibig ng ama, pero hindi na niya napigilan ang mga luha. Ang bawat hinga ni Don Ricardo ay mas bumabagal at ang monitor ay unti-unting pumapatag. Sa hallway, narinig ng lahat ang mahinang sigaw ni Clara. Isang sigaw ng sakit at labis-labis na takot. Mga doktor, gawin ninyong lahat. Gumawa kayo ng paraan. Sumisigaw na sabi ni Clara. Ginagawa na po namin pero... Tila isang bangungot ang sumunod na minuto. Tumigil sa pagtibok ang makina. Tahimik, walang gumagalaw. Ngunit bago pa tuluyang alisin ng doktor ang mga wire, biglang pumasok ang isang malakas na hampas ng hangin mula sa labas ng pinto. Kasunod nito, isang matandang lalaking marumi ang kasuotan, nakasombrero at may dalang lumang bag. Hoy! Bawal pumasok dito! Beay perya dito! Sigaw ng gwardya. Ngunit tila hindi siya nakarinig. Lumapit siya sa kama ni Don Ricardo at tumingin sa kanya ng diretsahan. Ang mga doktor natigilan. Si Clara
napaatras. Pero napansin niyang kakaiba ang mga mata ng matanda. Parang kumikislap ng asul. Hindi pa oras niya. Kaya kong gamutin yan. Anong kabaliwan yan? Sino ka ba? Hindi ka dapat nandito. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung maniwala ka. Tumahimik ang lahat. Sa gitna ng silid kung saan kahit pera ay hindi na makapagsalba, biglang may dumating na nilalang na walang halagang panlabas. Isang pulubi. Ngunit sa mga mata niya, may kapangyarihang hindi kayang sukatin ng agham. Habang nakatingin sa walang mali na katawan ni Don Ricardo, dahan-dahan niyang inilabas mula sa lumang bag ang isang bote ng shampoo. Gasgas, kulay berde at tila galing pa sa lumang panahon. Shampoo? Anong gagawin mo dyan? Nabibiglang sabi ni Clara. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. 50 segundo lang ang kailangan ko. Lahat ay nagulat. Ang mga doktor ay nagtawanan. Ang mga nurse ay nagtaka. Ngunit sa gitna ng pagdududa, isang boses ang nangibabaw sa loob ng puso ni Clara. Isang boses ng pag-asa. Kung totoo ang sinasabi mo, gagawin mo. Ngayon na! Malakas na sabi ni Clara. At doon nagsimula ang kwento ng isang bilyonaryong halos mawalan ng buhay at isang pulubing may dalang himala. Sa loob ng silid na puno ng pagdududa, ipagpapatuloy na matandang pulubi ang isang bagay na babago sa lahat. Isang himala na magsisimula sa isang simpleng bote ng shampoo. Tahimik ang buong kwarto matapos marinig ni Clara ang mga salitang, 50 segundo lang ang kailangan ko. Ang mga doktor ay nag-aalinlangan. Ang mga nurse hindi makapaniwala sa narinig. Sino ba naman ang maniniwala na ang isang pulubi na halatang galing sa kalye ay makakapagpagaling ng isang bilyonaryo gamit lang ang shampoo? Ngunit sa mga mata ng matanda, may kakaibang tiwala. Isang kapayapaang hindi maipaliwanag. Ma'am Clara, hindi natin pwedeng hayaan yan. Delikado yan. Wala tayong idea kung anong laman ng bote na yan. Sabi ng isang doktor. Kung may kahit 1% ng pag-asa, hayaan natin siya. Wala na tayong ibang opsyon. Ma'am, baka lalo lang siyang mapahamak. Mas mapapahamak ba siya kaysa sa patay? Tahimik, walang sumagot. Ang pulubay lumapit sa kama ni Don Ricardo at inilapag ang lumang bote sa gilid. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip. At mula rito ay lumabas ang kakaibang halimuyak. Parang pinaghalong dahon, bulaklak at ulan sa kagubatan. Lahat ay napasinghap. Ang bawat patak nito ay galing sa halamang tinatawag na lunarya. Isang halaman na tumutubo lang sa lugar kung saan may dalisay na puso. Lunarya, halaman daw. Huwag mo kaming lukuhin, matanda. Hindi ako nandito para manloko. Ako ay nandito para magligtas. At bago pa makapagsalita ang mga doktor, inilapat ng matanda ang kanyang kamay sa noo ni Don Ricardo. Ibinuhos niya ang ilang patak ng shampoo sa ulo ng bilyonaryo at sinimulan nitong imasahe. Sa bawat galaw ng kanyang daliri, tila may liwanag na kumikislap sa balat ng matanda. Dok, tingnan niyo yung mga kamay niya. Parang nagliliwanag. Hindi yan normal. Anong nangyayari? Nagsimula ang bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Sa ika-10 segundo, ang tunog ng heart monitor ay biglang gumalaw. Imposible! Bumabalik ang tibok ng puso! Sabi ng doktor. Diyos ko, totoo ba to? Isa itong himala! Napahawak sa bibig na sabi ni Clara. Sa ika-20 segundo, ang kulay ng balat ni Don Ricardo ay unti-unting bumabalik. Ang dating maputla, ngayon nagkakaroon ng bahid ng buhay. Ang pulubi tuloy lang sa pagmasahe, habang mahina niyang binubulong na,
Lunaria, ibalik mo ang hininga ng taong ito. Buksan mo muli ang kanyang daan sa liwanag. Ang paligid ay tila nagbago ng temperatura. Lumamig at ang hangin ay umikot sa loob ng kwarto. Ang mga ilaw ay bahagyang kumurap at ang mga makina ay tila sumasabay sa ritmo ng paghinga ni Don Ricardo. Sa 30 segundo, nagsimulang magreklamo ang isa sa mga doktor. Tama na yan. Pwede kang makasuhan. Huwag mong hawakan ng pasyente. Walang gagalaw. Tapusin niya yan. Pagpigil ni Clara. Lahat ay natigilan. Walang makagalaw. Si Clara, hawak ang dibdib. Panay ang dasal. Ang pulubi naman ay patuloy sa pagmamasahe at ang kanyang tinig ay naging parang awitin ng hangin. Ang kalikasan ay hindi sa balat, kundi sa loob. Linisin mo ang karumihan ng kanyang kaluluwa at ibalik ang liwanag sa kanyang katawan. Pagdating ng 40 segundo, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong silid. Ang mga mata ng lahat ay napapikit dahil sa sobrang liwanag at nang ito'y nawala, nakahinga ng malalim si Don Ricardo. Saan ako? Sabi ni Don Ricardo. Papa, buhay ka! Sumisigaw sa tuwa ni Clara. Tumakbo siya papunta sa kama at niyakap ang ama. Ang mga doktor natulala. Ang monitor, malinaw na nagpiprint ng normal na vital signs. Hindi ito posibleng mangyari. Kanina lang, patay na siya. Lahat ng data normal. Parang wala siyang sakit. Habang yakap ni Clara ang kanyang ama, ang matandang pulubi tahimik na tumalikod. Kinuha niya ang bote ng shampoo. Itinago sa kanyang bag at marahang lumakad papunta sa pinto. Hintay! Sino ka ba talaga? Ano po bang pangalan mo? Naiiyak na tanong ni Clara sa matanda. Isang taong tinulungan mo noon, pero nakalimutan mo na. At bago pa siya mahabol, bigla siyang nawala sa kanto ng hallway. Parang bula. Walang tunog ng yapak. Walang aninong naiwan. Ang mga doktor ay nagkatinginan. Hindi makapagsalita. Ang nurse sinapahawak sa rosaryo. Si Clara naman ay nakatingin sa pinto, habang yakap pa rin ang kanyang ama. Clara, sino yung nagsabi sa akin na hindi ko pa oras? Isang pulubi pa. Pero parang hindi siya basta tao. Sa labas ng ospital, huminto ang ulan. Ang madilim na kalangitan ay biglang lumiwanag. At sa kalye, sa ilalim ng poste, may isang matandang lalaking nakangiti habang naglalakad. Hawak ang isang lumang bote ng shampoo. Sa ilalim ng buwan, tila may kumikislap sa loob ng bote. Parang may bituing nakulong sa loob. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bulong-bulungan sa ospital. Ang patay muling nabuhay. Isang pulubi raw ang nagpagaling. Shampoo lang daw ang ginamit. Bulong-bulungan ng ilan. Ngunit para kay Clara, hindi yun basta milagro. Alam niyang may malalim na dahilan kung bakit lumitaw ang matandang iyon sa gabi ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam, ang lalaking iyon, ang pulubing may dala ng himala, ay hindi lang basta manggagamot, kundi isang taong may koneksyon sa nakaraan ni Don Ricardo. At sa susunod na kabanata, mabubunyag kung sino talaga siya at kung bakit ang isang simpleng shampoo ang susi sa ikalawang buhay ng isang bilyonaryo. Kinabukasan, ang buong bansa ay nabalot ng balita. Bilyonaryong si Don Ricardo Vergara muling nabuhay matapos ideklarang patay. Isang pulubi raw ang nagpagaling gamit lang ang shampoo, sabi ng ilang reporter. Nagkagulo ang mga reporter, mga doktor at mga eksperto. Ang ospital ay puno ng mga taong gustong makakita sa milagro. Ngunit si Clara, imbis na makipag-osyoso, ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ng kama ng ama. Hawak pa rin ang kamay nito.
Takot siyang baka magising siya sa panaginip. Anak, parang nanaginip ako. Nakita ko ang liwanag. Tapos isang boses ang nagsasabi, "Hindi ko pa oras." Pagdilat ko, ikaw ang una kong nakita. Hindi po yun panaginip, Papa. Totoo yun. Isang matandang pulubing pumasok kagabi at ginamit ang shampoo para gamutin ka. Pulubi? Shampoo? Anong kalokohan yan? Hindi siya makapaniwala. Isang taong marumi, may dalang lumang bote at walang alam sa medisina. Siya ang nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Wala na ang sakit, wala nang panghina, para siyang bagong isinilang. Anak, sino ba talaga siya? Hindi ko rin alam pa. Pagkatapos kanyang gamutin, bigla po siyang nawala. Lumipas ang ilang araw, bumuti na ng tuluyan ang kalagayan ni Don Ricardo at pinayagan na siyang umuwi. Ngunit kahit nakabalik na siya sa kanyang mansyon, hindi siya mapalagay. Sa bawat oras na tumitingin siya sa salamin, tila may bumabalik sa kanyang alaala. Isang lumang lugar, isang bundok, at isang batang lalaking tinulungan ng isang matanda. Isang gabi, habang nasa kanyang study room, binuksan ni Don Ricardo ang isang lumang kahon ng mga larawan. Doon niya nakita ang lumang litrato. Siya, bata pa, duguan at may kasamang matandang lalaki na may parehong mga mata ng pulubing nagligtas sa kanya. Diyos ko, siya nga. Siya yung matandang tumulong sa akin noon sa Samar. 20 taon na ang nakalipas, noong siya'y kabataan pa. Bumagsak ang kanilang eroplano sa kagubatan ng Samar. Siya lang ang nakaligtas. At isang ermitanyong matanda ang nagligtas sa kanya. Ang matandang iyon ay tinuruan siyang mabuhay. Pinakain ng mga halamang gamot at nilinis ang mga sugat gamit ang isang likidong may mabangong amoy. Ang parehong amoy ng shampoo na ginamit ng pulubi kagabi. Iyan pala ang dahilan kung bakit pamilyar ang amoy. Ang lunarya. Kinabukasan, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na hanapin ang matandang iyon. Lumipad sila patungong Samar sa bundok kung saan siya minsan naisalba. Pagdating nila roon, halos hindi na niya makilala ang lugar. May resort na, hotel, at mga gusali. Gawa sa proyekto ng kumpanya niya noon. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may isang parte ng bundok na tila tuyot at patay. Sir, ito raw yung lugar ng mga halamang lunarya. Pero nasira na to nung ginawa ang kalsada para sa resort. Ibig sabihin, ako ang pumatay sa halamang nagligtas sa akin. Tila binalikan siya ng kanyang mga kasalanan. Ang hangin ay mabigat. At sa ilalim ng araw, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Paglingon niya, sa di kalayuan, nakita niya ang matandang pulubi. Nakaupo sa ilalim ng puno. Nakangiti. Ikaw nga! Hindi ko akalaing babalik ka. Patawarin mo ako. Ako ang nagpasira ng lupa ninyo. Hindi ko alam na dito nang gagaling ang lunarya. Wala akong alam. Alam kong hindi mo alam. Pero alam din ng kalikasan kung sino ang tunay na may pusong marumi. Ang shampoo na ginamit ko ay hindi basta likido. Ito'y pinaghalo ng halaman, dasal, at kabutihan ng puso. Kabutihan ng puso? Ang lunarya ay hindi tumutubo sa kahit anong lupa. Tanging sa lupaing hindi pa nagagalaw ng kasakiman. At noong bata ka pa, pinulot ka ng kalikasan dahil malinis pa ang puso mo. Pero nang lumaki ka, nalaso ng yaman ng iyong kaluluwa. Napatahimik si Don Ricardo. Hindi siya makatingin ng direkta sa matanda. Ang dating bilyonaryong makapangyarihan ay ngayoy parang batang pinagsasabihan. Patawad. Wala akong ibang hangarin kundi ang umasenso. Hindi ko alam na kapalit pala nito ay buhay ng iba. Wala kang dapat ikahiya,
kung marunong ka magbago. Binigay ko sa iyong shampoo hindi para ipagyabang mo, kundi para ipaalala sa iyo na may mga bagay na mas makapangyarihan pa sa pera. Kung ganon, paano ko mababayaran ang lahat ng nagawa kong kasalanan? Hindi mo kailangan bayaran. Kailangan mo lang ayusin. Ibalik mo ang kagubatan. Buhayin mo ulit ang lunarya. At gamitin mo ang iyong kayamanan, hindi para yumaman, kundi para tumulong sa iyong mga kapwa. Habang sinasabi iyon ng matanda, tila may hangin na dumampi sa paligid. Ang tuyot na lupa ay biglang nagkaroon ng buhay. Sa ilalim ng mga paa ni Don Ricardo, tumubo ang maliit na halamang may liwanag. Lunarya, ang halaman ng himala. Bibigyan ko ito ng bagong simula. Ipapangako ko, hindi ko na hayaang masira ulit ang lupang ito. Naiiyak na sabi ni Don Ricardo. Kung ganon, natupad na ang layunin ko. Sa wakas, may isa pang kaluluwang muling nagising. Nang tumingin si Don Ricardo sa paligid, wala na ang matanda. Ang ihip ng hangin lamang ang naiwan, kasabay ng malambing na amoy ng lunarya. Parang paalala na siya'y naroon lang sa bawat kabutihang gagawin niya. Mula noon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Don Ricardo. Ipinatigil niya ang resort project. Ipinagawa ang Lunaria Foundation at itinayo sa mismong mundo kung saan siya minsan naisalba. Lahat ng kita napupunta sa pagtulong sa mahihirap. At sa bawat bote ng shampoo na ginagawa ng foundation, nakasulat sa label. Hindi lang ito panlinis ng ulo, kundi paalala na ang kalinisan ng puso ang tunay na gamot sa lahat. Ang shampoo ng himala ay naging simbolo ng pagbabago, ng pagpapatawad at ng pagmamahal sa kapwa. At sa hangin ng Samar, minsan-minsan may umaalingasaw na amoy ng lunarya. Parang paalala na minsan, isang pulubi ang nagdala ng liwanag sa isang taong naligaw sa dilim. Lumipas ang ilang buwan matapos muling tumubo ang mga halamang lunarya sa bundok ng Samar. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabago ng dating matigas at makasariling bilyonaryong si Don Ricardo Vergara. Ang mga mamamayan ay hindi makapaniwalang ang taong minsan ay tinaguriang hari ng lupa ay ngayon nagiging tagapangalaga ng kalikasan na. Ngunit sa likod ng bagong imahe niya, may mga gabi pa rin na hindi siya mapalagay. Tuwing lumalalim ang gabi, bumabalik sa isip niya ang nakaraan. Ang mga taong nasaktan niya, ang mga lupang kinuha niya, at higit sa lahat, ang isang pangyayaring matagal niyang itinago kahit sa sariling anak. Isang gabi, habang nakaupo siya sa beranda ng kanyang mansyon, hawak ang isang baso ng gatas. Lumapit si Clara, ang kanyang anak, na ngayon ay abala sa pagpapatakbo ng Lunaria Foundation. Papa, marami pong gustong magpasalamat sa inyo. Maraming buhay nang nagbago dahil sa foundation. Hindi sila dapat magpasalamat sa akin, anak. Ako ang may utang sa kanila. Utang? Sa kanila po? Clara, may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo tungkol sa nakaraan ng pamilya natin. Tahimik ang paligid. Ang ihip ng hangin ay tila nagbigay ng hudyat na kailangang ilabas ni Don Ricardo ang matagal nang itinatagong lihim. Binuksan niya ang isang lumang kahon sa tabi ng upuan. May mga lumang papel, titulo ng lupa at mga litrato ng mga taong hindi na uso ang pananamit. Noon, bago pa ako naging bilyonaryo, simpleng magsasaka lang ako. Mahirap kami, anak, pero masaya. Hanggang isang araw, dumating ang mga negosyanteng dayuhan at inalok akong maging katuwang nila. Sabi nila, kung papayagan kong gamitin ang lupa ng aming bayan para sa proyekto nila, yayaman daw tayong lahat. Ano pong proyekto yun, Papa? Pagmimina. Sabi nila,
para sa progreso. Pero sa totoo, para lang sa sariling bulsa. Pinayagan ko silang gamitin ang lupa. Ako mismo ang pumirma sa kasunduan. Hindi ko alam, anak, na sa oras na iyon, sinira ko ang lupang bumuhay sa atin. Humigpit ang hawak ni Don Ricardo sa mga lumang dokumento. Nakita ni Clara na nanginginig ang kamay ng ama. Tila bawat pahina ay sugat na bumabalik sa kanyang puso. Dahil sa kasunduan kong iyon, libo-libong magsasaka ang nawala ng tirahan. May mga pamilya na napilitang umalis. May mga batang hindi na nakapag-aral. At ang pinakamasakit, isa sa mga pamilyang iyon ay ang pamilya ng matandang pulubi. Ano po? Ibig sabihin? Oo. Siya ang dating may-ari ng lupang pinasira ko. Siya ang unang tumutol sa proyekto. Pero pinalabas kong siyang may kasalanan. Pinaalis ko sila, anak. Inalis ko sila sa lupaing minahal nila. Tumulo ang luha ni Clara. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama, ang taong ngayon ay pinupuri ng lahat, ay minsan palang naging dahilan ng pagkawasak ng mga buhay. Bakit niyo yun ginawa, Papa? Kasakiman, galit, takot na bumalik sa pagiging mahirap. Akala ko, kapag marami akong pera, wala na makakapanakit sa atin. Pero ang totoo, ako mismo ang nanakit sa iba. Matagal silang natahimik. Tanging tunog ng alon at ihip ng hangin ang maririnig. Sa kabila ng bigat ng revelasyon, naramdaman ni Clara ang tapat na pagsisisi ng ama. Pero, Papa, nagbago na kayo. Ang mahalaga ngayon, kung paano nyo binabawi ang mga pagkakamali ninyo. Hindi sapat, anak. Kahit itayo ko pa ang foundation, hindi ko na maibabalik ang buhay ng mga nawala. Pero, Papa, may babalik niyong pag-asa ng mga naiwan. Ang mga proyekto nyo ngayon, yun ang tunay na kabayaran. Napayakap si Don Ricardo sa anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kapatawaran pa rin kahit sa pusong nabahiran ng kasalanan. Kinabukasan, bumalik si Don Ricardo sa Samar. Bitbit niya ang ilang tauhan at isang dokumento. Isang kasulatan ng pagsasauli ng lupa sa mga orihinal na may-ari. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, bigla siyang nakakita ng isang matandang babae. Nakaupo sa tabi ng daan. May hawak na maliit na basket ng bulaklak. Ikaw si Don Ricardo, hindi ba? Opo. At ikaw po? Ako ang anak na matandang pulubi na tumulong sa iyo noon. Nanginginig ang mga kamay ni Don Ricardo. Hindi niya akalaing may makikita pa siyang kamag-anak ng taong minsan ay nagligtas sa kanya. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa pamilya ninyo. Nakaluhod na paghingi ng tawad ni Don Ricardo. Matagal ka na naming napatawad. Sabi ng ama ko bago siya pumanaw, kapag nagising ang puso ng isang makasalanan, doon nagsisimula ang himala. Ang tingnan mo ngayon, buhay ulit ang lunarya at buhay din ang kabutihan sa puso mo. Napaluwa si Don Ricardo. Tila gumaan ang dibdib niya. At ang bigat ng nakaraan ay unti-unting nawala. Tanggap niya na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi kapatawaran. Bago umalis, iniabot ng matandang babae ang isang maliit na bote ng shampoo, katulad ng ginamit ng kanyang ama noon. Ito ang huling bote ng Lunaria Essence. Gamitin mo ito, hindi para gamutin ang sugat ng katawan, kundi ang sugat ng puso. Maraming salamat. Ipagmamalaki kong hindi ito galing sa bilyonaryo, kundi sa isang pusong natutong magmahal muli. At sa araw na iyon, sa gitna ng liwanag ng araw at halimuyak ng mga bulaklak, naramdaman ni Don Ricardo na tunay siyang malaya. Malaya sa kasalanan, sa kasakiman, at sa bigat ng nakaraan. Dahil minsan, kailangan nating harapin ang nakaraan para tuluyang makapagsimula ng bagong buhay.
Lumipas ang ilang taon mula nang muling tumubo ang mga halamang lunarya sa bundok ng Samar. Sa ilalim ng pangalan ni Don Ricardo Vergara, ang dating lupain ng Kasakiman ay naging sentro ng pag-asa at pagbabago. Hindi na minahan, hindi na resort, kundi isang malawak na eco-village. Tahanan ng mga dating magsasaka, manggagamot at pamilya ng mga nawalan ng lupa. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang maliit na gusali na may karato ng gawa sa kahoy. Lunaria Foundation, ang shampoo ng pagbabago. Tuwing umaga, makikita si Don Ricardo na hindi na nakasuot o barong, kundi simpleng puting kamiseta at lumang sombrero. Kasama niya mga kabataang tinuturuan niyang magtanim at mag-alaga ng mga halamang lunarya. Isang araw, lumapit ang isang batang lalaki. May hawak na maliit na bote. "Tay Ricardo, sabi ng teacher namin, nakakagamot daw po to. Totoo po ba?" Hindi lang sugat ng katawan, iho. Ang lunarya ay gamot din sa sugat ng puso. Paano po yun? Kapag natuto ka magpatawad, kapag tumulong ka ng walang kapalit, yun ang tunay na lunas. At yun din ang diwa ng lunarya. Tumakbo ang bata palayo. Bitbit ang bagong aral. Habang si Don Ricardo ay napatingala sa langit. Tila pinagmamasdan siya ng matandang pulubi mula sa ulap. Lumipas pa mga buwan at ang Lunaria Foundation ay lumago ng gusto. Ang shampoo na gawa sa halamang lunarya ay naging pambansang simbolo ng kabutihan at malasakit. Sa bawat bote, nakasulat, ang tunay na himala ay nagmumula sa puso. Ang mga tao sa lungsod ay muling natutong magbigay halaga sa kalikasan. Ang mga negosyo ay nagsimulang magtanim, hindi lang kumita. At ang mga kabataan ay natutong pakinggan ng kalikasan, hindi lang ang teknolohiya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang hiling pa si Don Ricardo na hindi natutupad. Ang muling makita ang kaluluwa ng matandang pulubi. Minsan sa kanyang panaginip, bumabalik ito. Laging may ngiti at dala ang lumang bote ng shampoo. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, kinausap ni Don Ricardo ang hangin. Kung naririnig mo ako, salamat. Kung hindi mo ako iniligtas noon, baka hanggang ngayon bulag pa rin ako sa katotohanan. Dahil sa'yo, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay ang kapatawaran. Habang sinasabi niya iyon, biglang humangin ng malakas. Ang mga halaman ng lunarya ay tila nagsabay-sabay na yumuko. At sa kanilang mga dahon, kumislap ang liwanag na parang mga bituin sa lupa. Ang lunarya, kumikislap! Gulat na sabi ni Don Ricardo. Mula sa gitna ng liwanag, lumitaw ang anyo ng matandang pulubi. Ngunit ngayon ay tila isang nilalang ng liwanag. Kalmado at marangal. Hindi lahat ng himala ay kailangan makita, Ricardo. Minsan, ang himala ay nangyayari sa sandaling matutunan mong magmahal muli. Salamat sa lahat, sa pangalawang buhay, sa pagkakataong magbago. Wika ni Don Ricardo. Ang pagbabago ay hindi regalo, Ricardo. Pinili mo yon. At sa pagpili mo, marami kang nailigtas. Unti-unting naglaho ang liwanag ng matanda at naiwan si Don Ricardo na may ngiti sa labi. Alam niyang iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Pero sapat na ang bawat aral na iniwan ito. Pagkaraan ng ilang taon, naging makasaysayan ang pangalan ni Don Ricardo. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang taong nagbalik loob sa kabutihan. Ang foundation ay pinamunuan ni Clara at ng mga kabataang tinuruan niya magmahal sa kalikasan. At sa bawat anibersaryo ng Lunaria Foundation, nagtitipon ang mga tao sa bundok ng Samar. Sabay-sabay nilang pinapalabas ang mga ilaw habang nagsasabing, para sa kalikasan, para sa kabutihan, para sa pagbabago. Ngunit sa isang taon ng pagdiriwang, may kakaibang nangyari. Habang nagsasalita si Clara sa harap ng libu-libong tao,
Isang batang babae ang tumakbo papunta sa gitna ng entablado. May hawak na bote ng shampoo. Tita Clara, gumaling po ang lola ko sa sugat. Ginamit lang namin tong shampoo. Talaga? Paano mo nalaman? Sinabi po ni lola na amoy ng lunarya ang amoy ng pag-asa. Nagpalakpakan ng mga tao. At habang nakatingin si Clara sa kalangitan, nakita niya ang isang ulap na hugis ng matandang pulubi. Nakangiti. Alam niyang ang himala ay nagpapatuloy. Hindi dahil sa shampoo, kundi sa pagbabago ng puso ng mga tao. Makalipas ang ilang taon, pumanaw si Don Ricardo sa edad na 84. Tahimik, mapayapa, at may ngiti sa labi. Sa tabi ng kanyang kama, may isang bote ng shampoo. Ang unang bote ng Lunaria Essence na binibigay ng matandang babae noon. Sa kanyang libing, libo-libong tao ang dumalo. Hindi bilang pagpaparangal sa isang bilyonaryo, kundi sa isang taong nagbago. Ang ama ko ay minsang naging dahilan ng pagkasira ng lupa. Pero siya rin na naging simula ng muling pagbangon nito. Ang Lunaria ay hindi lang halaman. Ito ay alaala ng kapatawaran, kabutihan, at himala ng pagbabago. Naluluwang sabi ni Clara habang nagtatalumpati. Sa gabing iyon, muling kumislap ang mga halamang Lunaria sa bundok ng Samar. Ang hangin ay may dalang pamilyar na amoy. Banayad, mabango, at puno ng pag-asa. At tila sa bawat simoy ng hangin, may boses na mahina ngunit malinaw. Ang himala ay hindi nasa kamay ng mayaman o pulubi, kundi sa pusong marunong magpatawad at magmahal. Ang kwento ni Don Ricardo Vergara ay kwento ng isang taong minsang nilamon ng kasakiman, ngunit pinatawad ng kalikasan at ginising ng kabutihan. Minsan, kailangan nating mawala ng lahat upang mahanap kung ano talaga ang mahalaga. At minsan, hindi pera, hindi posisyon, at hindi kapangyarihan ang magpapatunay ng ating halaga, kundi ang kakayahang magbago at magmahal muli. Ang halamang Lunaria ay hindi lang simbolo ng gamot, kundi paalala na may bahagi sa ating puso na kayang tumubo muli kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan. Kung kaya ng lupa na muling sumibol pagkatapos masira, kaya rin ang puso ng tao na muling mabuhay matapos magkamali. Sa bawat bote ng Lunaria shampoo, may nakasulat na simpleng linya. Ang tunay na himala ay hindi mo nakikita sa bote, kundi sa taong natutong magpatawad. At hanggang ngayon, sinasabing sa bundok ng Samar, kapag tahimik ang gabi at malakas ang hangin, maamoy mo pa rin ang halimuyak ng Lunaria. Banayad, mabango, at puno ng pag-asa. Sabi nga nila, ang milagro ay hindi palaging liwanag mula sa langit. Minsan, ito'y simoy ng hangin na dumarampi sa puso mong marunong ng magmahal. Ang himala ng pagbabago ay hindi nagsisimula sa isang shampoo o halaman, kundi sa puso ng isang taong handang magbago. Dahil ang kalinisan ng puso, iyon ang tunay na lunas sa lahat ng sakit ng mundo. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.